Start na po tayo sa ating last chapter for 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13. Gagamitin po natin na version ay ang Biblia Tagalog 2001 version. Iyan po yung physical Bible natin na nakikita nyo sa inyong mga screen. Ang title po nito, ang mga panghuling babala at pagbati. Continuation po nung chapter 12. Maikli lamang po ito mga kapatid. Kaya mamaya, baka meron po kayong isi-share regarding po dito or sa inyong mga na-devotion. Sabi po dito na verse 1, ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y darating sa inyo. Anumang bintang ay dapat pagtibayin ng 2 o 3 saksi. So, ulitin lang natin mga kapatid na kahapon nga po, no? Ay nabanggit po natin yun, di ba? Nabanggit ko din yun dito kay Sister Jayan, yung regarding sa Matthew about sa witness, kung paano kung merong nagkakasala na kapatid, di ba, sa iglesia, na unang-una po ay privately mo siyang kakausapin. Di ba? Yan po yung nasa Matthew 18 verse 15 to 20. Yan po yung nandun. Tapos pangalawa, kung hindi pa siya makinig, magsama ka ng 2 witness. Diba? Nakalagay nga po, magsasama ka ng witness na nakalagay din po dito kasi napapagtibay po ang bawat salita ng 2 o 3 saksi. So magdadala ka po ng 2. Pag hindi pa rin po nakinig, sa buong iglesia nyo na po dalhin. Pag hindi pa rin nakinig, kailangan na mag-execute ng righteous judgment. Sabi nga, di ba, whatever you bind in earth will be bound in heaven. Whatever you loosen on earth will be loosened in heaven. So ibig sabihin ko, anong napagkasunduan? Di po ba? Kung anong napagkasunduan po, kung yun nga sabi nga ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 5 na nabanggit din po natin kahapon, yung nagko-commit doon ng sexual immorality, na kapatid sa iglesia, ang ginawa po, 'di ba, nag-pronounce po ng righteous judgment si Apostol Pablo na i-deliver ang taong iyon kay Satan for the destruction of flesh, mga kapatid. Kasi nga po hindi na siya nakikinig sa lahat po ng warning, sa lahat ng mga pag-review, pagtatama ng mga kapatid. So, ang ginawa po nila Apostol Pablo, tiniwalag po, sineperate, boundary na po dun sa taong yun para hindi niya mahawahan yung iba pang mga iglesia. Diba? Yung ibang mga mananampalataya sa kanyang pagkakasala-salaman. Hayaan siya for the destruction of flesh kay Satan kasi si Satan may hold yan sa atin doon the moment na yung laman natin yung ating sinusunod, namumuhay tayo sa kasalanan. Diba? Yung ating flesh ang nasusunod. Siya ang may grip, siya ang may hold. So, ginagamit yun ni Lord upang pagpapalo, disiplina sa atin na kung sa gayon, sabi po dun sa 1 Corinthians 5, ay sa huli, diba, makapagsisi pa siya, matuto siya sa ginagawa niyang pagkakasala at maligtas pa siya. Diba? Kung siya ay natauhan, nagsisi, yun po yun. Yun po yung sinasabi dito na, diba? Sabi nga po doon, ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng 1 o 2, o sabi nga po dito, no, 2 o 3 saksi, upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. So yan po yung binabanggit dito ni Apostol Pablo, na yung may mga bintang po doon na nandun sa mga taga-Korinto, iglesia ng Korinto, ay magdala po. Diba? Na kailangan may witness. Diba? True witness. Nagsasabi ng katotohanan kasi meron pong mga false witness, di po ba? So, yan po yan. At sabi din po naman sa 1 Timothy, nabanggitin po natin kahapon, 1 Timothy chapter 5, verse 20, ang sabi po doon, sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat upang ang iba'y na may matakot. So, yan po yun mga kapatid, no? Kapag ka nga po hindi na nakikinig kahit multiple times nyo na pong pagsabihan, pwede, sabi nga po doon, no, sawayin sa harapan ng buong iglesia para po matakot po yung iba na gumaya. Katulad po ng ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang liham, 'di ba? Sinabi niya po doon, mag-pronounce nga po ng judgment doon sa taong iyon na itiwalag sa grupo para po hindi niya mahawahan yung buong iglesia. Yes po, 5 po yan, brother. Sa 1 Corinthians 5, ang title po nun sa ESV, no, yung nagko-commit ng sexual immorality sa church. Ano po siya? Yung lalaki na nakikipag-sexual immorality siya sa asawa ng papa niya. Diba? So, yun po yun mga kapatid. At dumako na nga po tayo sa verse 2, no? Sabi po dito, aking binabalaan ang nagkasala noong una at lahat ng iba pa. At binabalaan ko sila ngayon habang wala pa, gaya ng ginawa ko nang ako'y kaharap sa 2 kong pagdalaw. So yun nga po yung sinabi niya, no, ginawa po nila.
Ginawa po niya, 'di ba? Na kapag ako'y muling dumating, sila ay hindi ko na pagbibigyan. So, basahin po natin mga kapatid sa Romans chapter, ito mga kapatid, no? Romans chapter 13. Basahin po natin. Dito na lamang po sa Dito na lamang po sa aking phone. Naka-ready na po kasi siya. Sabi po dito, no? Ayan din naman po yung yung version AB Tag 2001, same as ating Bible. Yan, para lang po naka-ready na. Sabi po dito, no, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. So yung tinutukoy po dito na pamahalaan o pamamahala ay tulad po ng pamamahala ni Apostol Pablo sa mga iglesia. Like dito sa iglesia ng Corinto, mga kapatid, na dapat po ay respetuhin din po yung pinagkatiwalaan o itinalaga ng Diyos upang pamahalaan po yung mga tupa o yung iglesia. So sabi nga po ni Apostol Pablo, no, sa kanyang, nung ikalawang pagharap, sabi nga po dito, no, binalaan na niya. Pero sabi niya sa muli niyang pagdating, hindi na daw niya pagbibigyan. So, binibigyan po natin ng kabatasan, di po ba? Kailangan nating bigyan ng kabatasan, kaya nga po nag-execute ng righteous judgment upang yung mga mananampalataya ay hindi po mahawaan. Remember, bad company ruins good character. Sabi po, yan sa 1 Corinthians 5, purge the evil sa inyong grupo. Hindi kasi pwede, di ba, new creation na tayo, tapos yun, pinagsabihan, hindi nakikinig. Laman at laman pa rin ang sinusunod, kailangan mo siyang i-separate. Boundary. Pero sabi ni Apostol Pablo, paalala, pagpapatawad, pagmamahal pa rin po, di ba? Love and forgiveness pa rin po para sa taong iyon. Nabanggit niya po yan sa 2 Corinthians 2, forgive the sinner. Hindi po pwede na magtanim tayo ng sama ng loob sa ating kapatid kasi hating your brother and sister is murder. No murderer can inherit eternal life. So yan po yan mga kapatid, no? Kung ipagpapatuloy lang po natin to sa yung Romans nga po, sabi dito, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So yung ganun nga po. Yan sabi po dito, no, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. So kung tayo'y namumuhay ng tuwid sa Diyos, hindi naman po tayo makakaranas ng ganyan. 'Di ba? Ng pagtutuwid. So sabi po dito, no, kundi sa masama. Kung ikay, 'di ba, ginagawa mo na kasamaan, tayo nga po ay hindi dapat kasamaan ang ginagawa kasi nga po nabago na tayo, new creation na po dapat tayo. Kabutihan, pagmamahal. 'Di ba? Hindi dapat nasa ng laman yung nasusunod sa atin kundi ang banal na espiritu, kasi ang laman ang dala sa iyo kasiraan, destruction. Pag ang Holy Spirit po ang sinunod mo, eternal life. So sabi po dito, ang ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos. Ito po itinalaga ng Diyos sila Apostol Pablo para sa kabutihan ng iglesia. Para po sila'y matama, sila'y manorish, sila'y maipresenta as holy, blameless, and righteous, maihanda sa pagbabalik ng Panginoon bilang maging dalisay na birhen yung iglesia. Di po ba? So sabi po dito, no, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka. Katulad nga po nung gumagawa nga po ng sexual immorality sa 1 Corinthians chapter 5. Ba, kailangan po magkaroon ka ng takot sa ginagawa mo. Kasi dapat may takot na tayong magkasala, di po ba? May fear of sinning na tayo. Hindi na dapat tayo komportable sa pagkakasala, kapatid. Kasi kung komportable ka at peace ka sa pagkakasala mo, i-assess mo kung totoo ba ang pananampalataya mo. Diba? Kasi ang Diyos galit sa kasalanan. So dapat tayo na tagasunod niya ay dapat galit na rin sa kasalanan. So yung mismong inatasan tinalaga ng Diyos na mamahala, katulad nila Apostol Pablo, ay nagkakaroon lamang po ng kabatasan. Binibigyan lamang po ng kabatasan ng salita ng Diyos para nga po tayo ay huwag maligaw.
tayo ay hindi po mamuhay mulit-muli sa kasalanan kung saan po tayo ay kinuha na ng Diyos, dineliver na po mula sa ganong sitwasyon. Mula sa kingdom of darkness na transfer na po sa kingdom of God na dapat mamuhay na ng tuwid at banal sa Diyos pero hindi po yung paurong, pabalik sa yung dating pamumuhay. Kasi ang nasuserve mo niyan ay ang kingdom of darkness ni Satan, hindi ang Diyos. Kasi nga ang Diyos natin, nabanggit natin, siya ay banal. So dapat ang dwelling place niya, which is us, His tabernacle, His dwelling place, His church, His temple, we should be holy also. Holy po hindi ibig sabihin na yung talagang holy na katulad po ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, which is ang binabanggit po dito, we are being sanctified, pinapabanal. Ibig sabihin po, iniiwasan, tinatalikuran na po natin yung lahat-lahat ng mga pamumuhay sa kasalanan nasa ng laman at nasa dito sa kasamaan ng mundo. Yung lahat ng ginagawa mo dati as makalaman at makamundong tao, yun ay tatalikuran mo na. Yun ang ibig sabihin ng mumuhay ka sa kabanalan. Lumalakad ka na ng tuwid sa Diyos, nang naaayon sa kanyang salita, kanyang kalooban. Kasi ang kalooban nga po niya, His will is our sanctification. Na tayo'y mapabanal, na tayo'y malinis, na tayo'y matuwid ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na binigyan ka niya ng libreng kaligtasan. Grace is not license to sin. Kasi mawawalang kabuluhan yung kanyang pagbabayad kung tayo'y patuloy pa rin sa pamumuhay sa kasalanan kung saan niya tayo inalis. Mga kapatid. Kaya sabi nga po dito na pagpatuloy natin, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, hindi sa ikakasira, huwag kang masaktan. Huwag kang magtampo kung ikay tinatama ng kapatid mo. Diba? Para din yan sa'yo. Para din po sa, ang pagmamahal po ang pag-review kasi mga kapatid. Huwag po tayo magdamdam, huwag nating pag-isipan ng masama. Yung nagtatama lamang po, ito'y pagmamahal, mensahe po ito ng pagmamahal. Itong hinahatid po natin, di ba? Hinahatid ng Holy Spirit sa atin. Para po tayo ay mapabuti at maligtas. Yung pagka nagtatama ka sa kapatid mo, yung nga po, unahin nating i-assess ka yung sarili natin, di ba? Yung pagpupunan natin kung tayo nga may puwing. So, ibig sabihin, hindi ka makakapag-execute o makapag-pronounce ng righteous judgment katulad ng ginawa ni Apostol Pablo kung hindi ka namumuhay ng tapat sa Diyos, ng tuwid sa Diyos. Kasi para mo nang hinusgahan yung sarili mo eh. Kasi kunwari, itatama mo siya, makamundo ka din at ginagawa mo din yun. So, para mong hinusgahan yung sarili mo. So, ang doon ng Panginoon is susukatin din sa'yo kung ano yung pinanukat mo sa kapwa mo. So, hindi ka makakapag execute ng righteous judgment or pagtatama sa kapwa mo kung ikaw hindi ka pa natatama. Diba? Hindi ka namumuhay ng tuwid sa Diyos. Unahin mo muna mamuhay ng tuwid sa Diyos. Para kapag wala kang takot kung ipanukat yun sa'yo ng Diyos, diba? Kung ipanukat yun sa'yo ng Diyos, yung ginawa mong panukat sa kapwa mo, makikita ng Diyos, pag sinukat ka, diba yun, nasan nga yun? Amos ba yun? Yung may panukat ang Diyos, righteous standard niya kasi. Pagka nag-fall short ka doon, katulad ni King Belshazzar, sa Daniel, yung anak ni Nebuchadnezzar ba yun? Nung sinukat ng Panginoon, yung yung writing sa wall, yung mene tekel parsin, diba yun yung sinukat siya, nagkulang. So, kaya siya naparusahan. So, tayo, ibig sabihin, pag pinanukat, yung ginawa nating panukat sa kapwa natin, ay susukatin din sa atin. So, kailangan po mamuhay tayo ng tuwid sa Diyos, na wag tayong maghusga basta-basta. Isipin po muna natin kung lumalakad ba tayo ng tuwid sa Diyos para hindi natin nahuhusga. Parang hinusga na rin natin yung sarili natin dun sa paghuhusga natin sa kapwa. So, hindi po, katulad na sabi ni Sister Rem, talagang discern properly, tama, at unahin mo munang i-discern yung sarili mo bago yung ibang tao. Diba? I-assess yung sarili mo bago yung iba. So, yun po yung mga kapatid. Thank you po. Sister Angel, Daniel 5, yung writings on the wall. Sabi po dito, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Double-edged sword po ang daladala natin, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kaya nga po yan double-edged sword, ay dahil nire-reveal niya ang true intention at kondisyon ng iyong puso. Kaya nga po nasasaktan ka eh. Tagusan po yan alive and active. Salita na mismo. Hindi naman po
katulad nila Apostol Pablo, hindi sila nagmamalaki outside dun sa authority na binigay ng Panginoon sa kanila. Dun lamang sila sa authority binigay ng Panginoon at sa salita lamang po ng Diyos. Kasi sabi nga po kung ikay nagmamalaki, ipagmalaki mo ang Diyos, ang salita lamang, hayaan mo yung salita ang mag-rebuke sa kanila. Kasi nga po double-edged sword to. So kung sila ay namumuhay sa kasalanan at hinatiran mo ng salita ng Diyos, talagang matutusok. Marirebuke sila sa ginagawa nila. Diba? So sabi po dito, siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. So tayo po, yung mga lingkod ng Diyos na nangangaral katulad po nila Apostol Pablo, ay para po ilapat yung puot sa gumagawa ng masama, kabatasan. Bibigyan natin ng conviction, ng diin, ng talim. Hindi po pwede tayo dito na nagbinibaby natin. Yung mga tupa, paano po matututo kung binibaby? Hindi na nga po tayo dapat gatas. Dapat solid food na po. Kailangan yung finifeed na solid food po, 'di ba? Sa atin ay dapat po ay sinusunod, pinapamuhay po natin. Ini-exercise natin sa ating buhay. At hindi po tayo na parang ang tagal-tagal na nga po natin, pero gatas pa rin. Still makalaman at makamundo pa rin. 'Di ba, mga kapatid? Paano po tayo mapapabanal ng Diyos kung tayo ay mulit-mulit bumabalik sa ating dating pamumuhay? So, yung mga malinaw po dito nang sinasabi na yung lingkod po ng Diyos, katulad nila Apostol Pablo, ay linalapat lang po yung kabatasan. Diba? Para dun sa gumagawa ng masama. Nang sabi naman, kung ikay gumagawa naman po ng mabuti, lumalakad ka naman po ng tama, hindi ka naman po, 'di ba, para sawayin. Kasi nandyan po ang Holy Spirit sa atin. Kasi kung lumalakad po tayo ng tuwid, once na nag-convict ang Holy Spirit sa atin na mali yan, nasusunod na po natin dapat agad. Hindi na po, wag nyo nang paabutin na katulad dito, yung iba pa po yung magsasabi sa inyo. Kasi ibig sabihin po nun, ginigrieve nyo yung Holy Spirit, nag-convict na sa inyo, hindi nyo sinunod. Tapos gumamit na po ang Diyos ng ibang tao, hindi nyo na naman sinunod. Buong iglesia na po, hindi na naman sinunod. So, kailangan na po mag-pronounce ng righteous judgment na ihiwala yung taong yun. Hindi na siya nakikinig eh. Diba? So, sabi po dito mga kapatid, nandito din po sa 1 Corinthians, yung nabanggit natin kanina, 5. Sabi po dito, no? Kundi, ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y makiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyusan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Diba mga kapatid? So sabi po dito, yung mga ganong uri ng tao na hindi na nakikinig sa anumang pagtatama o pagre-rebuke, huwag kang makisama dyan kapatid. Sabi nga ng Panginoon, kalusin, tanggalin nyo yan, tiwalag nyo yan sa grupo nyo. Di na yung nakikinig eh. Hayaan yan i-deliver kay Satan for the destruction of flesh. Nang sa gayon, sa ginagawa niya ay sa huli, matuto siya. Di ba, mapalo siya ng Panginoon, madisiplina siya ng Panginoon. Nang sa huli, matuto pa siya, matauhan, magrepent pa, maligtas pa ng Diyos. Di ba, yan po yun. Sabi dito, no, sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? So sabi ni Apostol Pablo dito lang tayo dun sa sinasabi na sila'y mananampalataya, bit-bit ang pangalan ng Panginoong Hesus pero hindi namumuhay ng tuwid. Dinudumihan ang pangalan ng Diyos. Kung sino pa yung nakatayo sa pulpit pero may double life, privately may ginagawang hidden sin. Diba? Sabi nga po ng Panginoon sa Jeremiah 7, palagi po nating nababanggit yan dito dahil utos ng Panginoon ay diin ng kanyang salita. Sabi po doon sa Jeremiah 7, yung kung sino pa, yung umaawit, pumupuri sa kanya, kumakanta, 'di ba? Nagsisimba pa, 'di ba? Yung mga pumupunta sa mga bahay-sambahan. Tapos pagkatapos, holy lang doon, pero pagkatapos anong gagawin? Balik sa pamumuhay, sa kasalanan, walang pagbabago. Sabi ng Panginoon, sino bang niloloko nyo? Hindi ang Diyos kasi nakikita niya ang lahat. Ang niloloko nyo ay ang mga sarili nyo. Diba? Kasi nga po, ang mga tao laging nasasanay na sa tao, kapwa-tao, dun sila, parang sabihin nila,
Nahihiya silang ipakita. Kasi nga naman, syempre, pamumuhay sa kasala yung mga hidden sin nila, di nila ipapakita public kasi takot sila dun na makita ng iba. Takot sila na makita ng iba, which means mas takot pa sila sa kapwa nila tao, pero hindi dun sa Diyos na nakakakita ng patago nilang ginagawa. Sabi nga po yan sa Matthew 10. Sa Matthew 10 po sabi po dun, no? Katakutan natin ay hindi yung tao na kaya lang kumitil ng buhay, kundi yung Diyos na kayang kuhain ang ating mga katawan at ating kaluluwa. Papalabas po dun, may ano dun, no? May screen dun, ipapalabas yung hidden na ginagawa mo. Lahat ng mga ginagawa mo sa kadiliman ay i-expose sa light. 'Di ba? Lahat ng ginagawa po na pamumuhay sa kasalanan ng mga tao na ayaw magbago. Yan po yan. Sabi po dito, no, subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Bahala, ang Panginoon ang bahala dun sa mga unbelievers. Kasi sino tayo? Sino tayo para husgahan sila? Diba? Dito tayo dun sa sinasabi na sila'y kapatid na brother. Pero nakikipagsalo-salo sa atin sa table ng Panginoon, pero nakikipagsalo-salo din sa table ni Satan. Hindi pwede. Hindi pwedeng magsalo, hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang demonyo, ang kaaway. You can only choose one, kapatid. So sabi po dito, no, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Purge the evil na kasama nyo. So yan po yun, mga kapatid. Yan po yung binabanggit dito, no, sa sa verse 2, mga kapatid. Sabi dito, verse 3, yamang naghahanap kayo ng katibayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin na siya ay hindi mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan sa inyo. Do not mess with God. God cannot be mocked. Hebrews 10, verse 26 to 31. Sabi po dito, no, sapagkat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ito nga po yung nagdi-deliberately sinning, bumabalik na naman sa pamumuhay sa kasalanan kahit nga po nakaalam na ng katotohanan. Nakareceive na ng makalangit na kaloob, Hebrews 6, nandyan din po yan. Bumabalik na naman, nalinis na ng Panginoon, parang aso sumuka, kinain na naman ng kanyang suka. Kinain ng suka, di ba? So, sabi po dito, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Wala pong nakaabang dito sa mga deliberately sinning kahit nakaalam na ng katotohanan, kundi fiery judgment. Yan po yan, no? At ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Kung sa udlo nga po, mga kapatid, kamatayan agad, parusa agad. Pero sa kabutihan ng Diyos, ang bigay na po sa ating walang hanggang buhay. Kailangan na lamang po natin na ipamuhay siya. Tanggapin siya ng lubos at magpasakop sumunod sa Kanya. Diba? So sabi po dito, gaano pa kayang higpit? Kung dito po sa udlo, yan po agad, gaano kahigpit na parusa sa akala nyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumalapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Akala po ba natin malupit? Diba malupit na yun sa old law? Lalo pa nating mas katakutan dito sa inyo, mga kapatid. Dahil ang ibig sabihin ni yuyurakan nila ang anak ng Diyos, binablasphemy nila. Yung nag-alay ng kanyang dugo, banal na dugo ng kanyang buhay, inalay para tayo'y mapabanal, tapos anong ginagawa natin? Bumabalik na naman sa pamumuhay sa kasalanan. Diga nga po, umaalipusta sa espiritu ng biyaya, blasphemy. Kaya nga po, blasphemy in the Holy Spirit is unforgivable sin. Kasi mulit-muli, pinakitaan ka na ng lahat, pero you chose with your own free will na naman na tumalikod dun sa pananampalataya at pamumuhay mo ng tuwid sa Diyos. Diba? Sabi po dito, sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti. Do not mess with God. God cannot be mocked. Siya, vengeance po ay nasa Panginoon. Sabi niya, ako ang gaganti.
At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ito po yung lagi nating isipin. Huwag tayong matakot sa tao lamang. Matakot tayo dito sa Diyos. Yan o, kakilakilabot na bagay. It is fearful na mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Sabi nga po sa 1 Peter, siya ay batong pundasyon dun sa mga nangaliligtas, yung mga sumusunod sa kanyang will, pero dun sa mga ayaw sumunod sa kanyang will ay siya batong katitisuran. Yan po yun, mga kapatid. So, ang Panginoong Hesus po, sabi nga dito, no, ni Apostol Pablo, yamang naghahanap kayo ng katibayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya ay hindi mahina sa pakikitungo sa inyo. Talagang galit po siya sa kasalanan, mga kapatid. He is not weak in dealing sin. Pero nananatili po siyang mapagpasensya at maawain. He is loving. He is merciful. He is forgiving. But don't forget, He is a consuming fire. Hindi nyo pwedeng ialis yung kanyang side na siya'y apoy na naglalagablab and no one can quench His fire. Walang makakapagpigil sa kanyang galit, sa kanyang wrath sa mundong ito for this evil, wicked, and crooked, faithless generation. Kapatid. Kaya nga, pagmamahal to na ginagamit niya yung kanyang mga lingkod upang magbabala. Laging love warns before judgment fall. Ito'y pagmamahal. Pag naririnig mo ito, kapatid, at hindi ka na panasunod sa kanya, do not harden your heart. Kasi kakabanggit nga lang po na matakot po tayo sa lumikha. Remember, siya din po ang lumikha ng hell para nga po sa mga kailasitan. Siya po ang lumikha. Siya din po ang lumikha ng lahat. Na bakit tayo mas matatakot sa tao? Diba? Matakot tayo sa Diyos na lumikha ng lahat. Diba? Yan po yung nawawala sa mga tao, yung takot sa Diyos. Fear of the Lord left the church. Karamihan nga po sa mga simbahan ngayon, di ko linalahat, talagang mga cherry-picking verses, prosperity gospel, once saved, always saved gospel. Yan yung mga gospel nila, na yung mga taong nakikinig ay natotolerate lang sa kanilang pagkakasala, ni hindi maturuan kung paano tanggihan ang kanilang mga sariling laman at mamuhay ng kabanalan sa Diyos. Di po ba? Kung ikay nagpipreach ng abundance sa kanyang kaharian, yes, given. Pero i-preach mo din yung kung paano mamumuhay ng banal sa Diyos. Kung ano yung kalugod-lugod na pamumuhay sa Kanya, hindi yung pinipili mo lamang kung ano lang makakapli sa laman ng mga nakakapakinig. Bigyan po ng kabatasan ang pagtuturo. Kasi po, kaya nga po naliligaw ang mga tupa ay dahil sa mga nagtuturo. Yung mga nagtuturo na may selfish ambition or motive lamang at wala namang tunay na malasakit sa mga tupa. Yan nga pong sabi ni Apostol Pablo sa mga huwad na apostol sa chapter 12. Wala naman silang tunay na concern o malasakit sa mga tupa, kaya hinahayaan lamang mga tupa na matake advantage, lilinlangin lang, ileled astray lang. Diba? Hindi katulad po ng ginagawa nila Apostol Pablo, na sinasakripisyo po talaga ang buhay nila para lamang po matupad at magawa ang tungkulin na inatas ng Diyos sa kanila para nga po sa mga tupa, sa iglesia, para po sa church. Manurish yung church at maihanda nga po sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun po dapat ang ginagawa ng mga bahay-sambahan, di po ba? Ihanda yung yung mga mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kung paano mamuhay ng tama sa Kanya. Get right with Jesus now. Diba? Today is the day of salvation, not tomorrow, not on other month. Hindi kung kailan ka lang hindi busy, hindi kung kailan ka lamang gusto mo lamang. Hindi ngayon na. Today is the day of salvation. Hindi na, diba today, tomorrow is not promise. Maari siyang dumating anytime soon. Pwede tayong mawala anytime soon. Kaya ngayon pa lamang habang may awa pang binibigay. Tanggapin na natin, magpasakop na tayo sa ating Diyos.
Sabi po dito, no, sapagkat, verse 4, siya'y ipinako mula sa kahinaan, subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa Kanya, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. So yun nga po yung binabanggit natin, na sa lahat nga po ng ating kahinaan, no, nandyan ang pagpupuspos ng Diyos ng Kanyang kapangyarihan. Diba? Yung provision niya, yung kanyang binibigay po sa atin na biyaya para sumapat. Hindi na natin kailangan alalahanin yung ating kahinaan. Kasi for when we are weak, we are strong. Kasi nararamdaman natin, nare-receive natin, napupuspos tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po maging dito, sa pagbibigay natin ng kabatasan sa salita ng Diyos, lalong-lalo sa pagtatama ng bawat isa sa paghahatid ng katotohanan, yan din po ay galing sa Diyos, pinupuspos din po sa atin para nga po maitama ang dapat maitama. At hindi po lumakad sa mali or kaya maled astray po or malid ang tao to distraction. Kasi yun po, di ba ang sabi sa Luke chapter 13, kung di ako nagkakamali, repent or perish. Dalawa lamang po. Walang middle ground. Kasi yung middle ground, pag ikay nagpakampante, nagpakamplacent ka, yung middle ay pagmamayari din ng kaaway. Diba? So, it's either kingdom of God or kingdom of darkness ang nasa-serve mo. Kung ikay nakapasa loob, pinapamuhay mong will ng Diyos, kingdom of God. Kung ikaw, sinusunod mo na naman ang nasa ng laman mo, ikaw ay bumabalik na naman sa pamamuhay sa kasalanan, pag nanasa ng laman mo, nasa-serve mo kingdom of darkness mga kapatid. Nasabi po dito, no, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. So, yung binabanggit po dito, no, i-assess natin ang ating mga sarili. Kung lumalakad ba tayo ng tuwid at totoo tama sa Diyos. Kung naka-align po ba tayo sa Kanyang kalooban. Kilala po ba natin siya ng lubos? Tayo po ba ay may intimate relationship sa Kanya? Sinusunod po ba natin ang Kanyang mga utos? Yun po yung pagsubok dito Kung tayo ay ginagawa yung will ng Diyos, kung nalumalakad po ba tayo ng tuwid sa Diyos. Yan po yan, lagi po nating tanungin sa ating kada gagawin at sasabihin, ito ba'y nakalulugod sa Diyos? Tama ba? Tama ba to sa mata ng Diyos? Hindi ko ba masasaktan ang Diyos dito? Diba? Lagi po nating i-assess. Huwag po tayo basta buka ng bibig. Huwag tayo basta gawa lang, padalos-dalos. Hindi po dapat. Kailangan tayo, we are led by the Holy Spirit. Kasi po, kapag laman at sarili natin ang sinusunod natin, kailangan tinatanggihan na natin ang ating mga sarili. Magpasako po tayo sa Diyos. Kasi kung ang sarili natin ang ating sinusunod, kaya tulad ng nabanggit natin, distraction yan, kapatid. Apoy ang dala ng iyong laman. Kasi hindi mo nga yan masasama sa eternal life. 'Di ba? Kaya ang gusto lang ng katawan mo ay magkasala kasi may expiration date siya. Wala siyang pakialam kung magkasala ka. Ang gusto lang niya, he is unquenchable kasi. Hindi siya nasasatisfy. Kaya nga yan yung ginagamit ni Satan sa mga tao. Yung fleshly desire natin. 'Di ba? So, tayo new creation na, meron na tayong fruit of the Holy Spirit which is self-control. Control, mga kapatid. So sabi po dito, no, sa Romans, bahagi ko din po sa inyo yung sa Romans chapter 12 verse 2, mga kapatid, na ano po bang unang gagawin? Ito daw po yung unang gagawin para po malaman nyo yung will ng Diyos. Sabi po dito, no, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Yun po yung gagawin. So, tatanggihan mo na yung sarili mong laman, tatanggihan mo na yung nasa mo dito sa masamang mundong ito, tatalikuran mo na yung gawin ng bilang isang makasanlibutang tao, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito daw po pala yung unang gagawin, renewal of our minds. Do not be conformed dito sa takbo at gawin ng mundo, sa galaw ng mundo. Hindi ka na nga dapat nakikiisa dito sa mundo.
Kasi ang kumakaibigan sa mundo ay kalaban ng Diyos. Huwag mong gawin ang sarili mo mulit-muli na kalaban ng Diyos kasi nga po nandyan ka na dati at tinanggal ka na ng Diyos dyan. So sabi daw po unang-unang gagawin, transform our minds, renew our minds. From being worldly, fleshly yung ating mind, nandyan yung isip natin sa pagmumuhay sa kasalanan, kingdom mindset na po ngayon, mind of Christ, na malalaman po natin sa pagkilala natin sa Diyos sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yan po yan. Diyan po natin siya makikilala kasi nga po, ito nga po, ang lahat ng kailangan nating malaman. Diba? Parang manual po kung paano mamuhay ng tuwid at banal sa Diyos. So, kailangan po, hindi po pwede na lumilipas ang isang araw na hindi po tayo kumakain ng salita ng Diyos o nagbabasa. Diba? So, dyan po natin mai-establish kasi yung intimate relationship natin sa Diyos kasi nakikilala po natin siya sa kanyang salita. Kumbaga, pinapakilala niya ng pinapakilala ang kanyang sarili sa bawat salitang iyong nababasa. Nandiyan ang Holy Spirit bilang ating guro, siya ang nagre-reveal sa atin ng katotohanan na nakapaloob dun sa salita ng Diyos.